kapuso, bantay biyahe pa rin po tayo ngayong Martes Santo at nandito nga po tayo sa Manila North Port para bantayan ang mga pasahero na sasakay sa mga barko papunta sa kanilang mga probinsya. No? At kahapon nga po nagsimula na ang pagdagsa ng mga pasahero pauwi sa kanilang mga probinsya at inaasahan na darami pa yan bukas. At sinabi rin naman ng pamunuan ng Manila North Port na handa sila sa dami o dagsa ng mga pasahero na pupunta dito sa terminal. Ano? At alamin muna natin ang sitwasyon ng ilan ng mga pasahero na nakita natin dito. No? Kanina nakita natin na talagang halos walang mga tao dito sa may concourse. Pero kasi sa concourse po, talagang nagsistay lang sila rito kapag medyo matagal pa yung biyahe. Pero kapag halimbawa, malapit na yung kanilang biyahe, pupunta na sila sa mismong passenger terminal para mag-abang na sa kanilang mga barko. So ngayon, tanungin po muna natin. Hi ate, pwede ka ba tumayo? Hi, good morning. Anong oras pa po kayo nandito? Ano po, 5 p.m. ay 5 a.m. po. 5 a.m. So, anong oras ba ang biyahe ninyo? Ano po, 12:30 noon. Papuntang? Bacolod. Bacolod, o yan po. So, papunta siya ng Bacolod at may mga kasama kang mga Opo. Meron pa po ilang mga kaming kaibigan? hinihintay. Kamag-anak? Apo, mga kamag-anak. May mga hinihintay ka pa. Opo. Pero, kumusta naman yung pagpapareserve nyo? Kayo ba ay nag-online, nag-walk-in, o paano po ba ang ginawa Ano niyo? po ma'am, may kilala po kasi kaming kaibigan na parang nag-hold po siya ng mga ticketing po. Doon na lang po kami nagpabook. Bakit nyo nag-decide kayo na mas maaga na ngayong Martes Santo? Para po para maiwasan po na maiwan ng barko po. Ayun, oo. Alright, ano ulit pangalan mo? Mary Grace po. Mary Grace. So, magkapangalan pala tayo, Mary Grace. Oo. Sige, ingat sa biyahe Sige mamaya. po. Sige, Thank you. alright. Sa punto pong ito ay kakausapin na po natin si Ma'am Janeliza Direbong, ang Port Manager po ng PPA, PMO, NCR, para bigyan pa tayo ng karagdagang mga detalye nga kaugnay sa mga biyahe dito sa Manila North Port. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Good Janeliza. morning, Miss Alright. Maris. Una po sa lahat ay gaano po ba karami yung inaasahan nating dagsa ng mga pasahero dito sa Manila North Port? Okay, so yung estimated natin for today na pasahero is around 800. Yun po yung Bacolod, Iloilo, Cagayan. Yun yung biyahe ngayong 12:30. And then kaninang umaga kasi may bumiyahe na, yun yung 5 a.m. nasa around 500. Actually, ito na yung peak sa Holy Week, kasi nasa estimated 1,400 kasama yung kaninang umaga. Okay. Mas So kanina marami papuntang Cebu at Tagbilaran, Bohol. Cebu, Tagbilaran, kanina nga 5 a.m. 5 a.m. Ngayong Mamayang 12:30 is Bacolod, Iloilo, Cagayan. Cagayan. So yun na po ba lahat ng mga biyahe natin Yun for lang the po. day? Huli na po yung biyahe mamayang 12:30 for the day. For the day. Apo, hanggang 12:30 lang po. Sa mga susunod na Mamayang araw, hapon. meron pa po tayong inaasahan ng mga biyahe? Opo, meron po. Bukas po, meron tayong 10 p.m. Yun naman po ay Cebu, Cagayan. Cebu, So, Cagayan. Yun po, around 700 lang po yung expected passenger for that. Pero hindi naman kayo magsususpend ng operations all throughout the Holy Week? Or Sa Thursday po, wala pong biyahe ang shipping lines natin. And then Friday po, may biyahe po. So may biyahe na ulit ng Biyernes Opo, Santo. Biyernes po, opo. Pero may mabibili pa po ba ng mga tickets ang mga kababayan natin kung halimbawa mag-walk-in sila o online reservation pa rin talaga yung best way? According po sa ating shipping lines, almost fully booked na po ang ating fully booked na. po. So mas maganda po magpa-book na rin sila as early as now. And pwede po nilang gawin ito via online, and then pwede rin pong pumunta sa ticketing office ng shipping lines natin. Pero pwede pa rin, yung pagpumunta ng ticketing office, pwede yung mga walk-in yun? Apo, pwede po Kaya yun. pa naman? Kaya pa naman. Oo. So ano po ba yung mga paghahanda ninyo at ano po yung mga paalala rin natin sa ating mga kababayan, mga pasahero po na pupunta dito sa Manila North Port? Opo, kung mapapansin niyo po ang Philippine Ports Authority Port Management Office of NCR North dito po sa Manila North Port ay parati naman po kaming handa. Ito po ay lagi niyo pong nakikita sa ating mga offline. At kung mapapansin niyo rin po, karagdagang impormasyon, Ma'am Maris,
iilan po ang pasahero na nandito sa ating concourse. Kasi po, ang mga pasahero po, kahit mamaya pa pong 12:30 ang biyahe, ay pinapayagan na po nating pumasok sa ating terminal. So, pero sa ngayon po, as of checking kanina, nung pumasok ako, nasa 99 pa lang po ang pasahero na nandoon. So, waiting pa po tayo sa ibang mga pasahero. So, Wala namang mga delays, no? wala pong mga delay, so pero paalala pa rin natin, bumili na po sila ng ticket ng mas maaga at pumunta na po sila dito sa terminal. And Alright. paalala din po yung mga pinagbabawal na items po. Yun po ay may mga paalala po tayo sa lahat ng mga tawag nito, signages natin, yung mga items na pinagbabawal po. Yung tulad ng Particularly yung mga... yung mga matutulis na bagay, opo, and then yung mga, syempre, gun ban ngayon, bawal po ang gun ban, may Opo. election period natin. Oo. Opo. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Janeliza Rebong, ang Port Manager po ng Manila PMO and Port NCR. Authority or Manila Port at PPA. NCR. PMO NCR. Ayan. Maraming po salamat sa inyo pong panahon at sa oras po na binigay niyo po sa amin sa mga information po na binigay niya. At ingat po Thank sa you. lahat ng mga biyahe. Okay, Magandang salamat umaga po. Balik po muna tayo sa studio. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.